Labis na nasaktan ang pamilya ng isang yumaong individual matapos gamitin ng Bayan Europe ang litrato ng kanilang anak sa isang rally na iniuugnay sa umunoy extrajudicial killings. Samantala, pinuna naman ng kanyang kapitbahay si Aling Sheila matapos itong dumalo sa isang pagtitipon na may kinalaman sa EJK, bitbit ang litrato ng yumaong anak. Si Jason Rubrico magbabalita. Hindi napigilan ng netizen na si Victoria Banal na punahin ang kanyang kapitbahay na si Aling Sheila matapos makita ang larawan nito sa isang event na may kaugnayan sa umano'y extrajudicial killings. Sa naturang pagtitipon, bit-bit ni Aling Sheila ang litrato ng kanyang anak na iniuugnay ang pagkamatay sa war on drugs, bagay na pinalagan ni Banal. Sa panayam ng SMNI News, iginiit ni Banal na taong 2024 nasawi ang anak ng kanyang kapitbahay. Wala, kilala ko to ah. Sabi ko, anong EJT pinagsasasabi nito? Last year lang ito pinatay. Alam ko kasi nandito kami noon. Sinasama niyo yung issue na ito, for what? Unang-una, ikaw, si Alice, alam mo naman na hindi yan, part ng EJK. Dahil last year, again, inuulit ko last year, June yan pinatay. Kinumpirma rin ng Jara Funeral Services sa isang Facebook post na pumanaw ang individual na nasa litrato noong June 2024 sa isang ospital at naiulat ito sa Caloocan City Police. Binigyang diin ni Banal na wala siyang masamang intensyon sa kanyang pagsasalita laban kay Aling Sheila, ngunit aniya, hindi rin tama na magpakalat ng fake news. Gusto ko lang ipaalam sa tao na we know the truth. Hindi yung totoo na victim yun ng EJK kasi I personally know the guy Kaya parang it's unfair naman for the Filipino people na ipagkalat nila na gano'n. I have to let everyone know na kung alam ko. Which is true naman talaga. Hindi ako magsusulungan, hindi ako magkakapera dyan. Hindi naman napigilan ni Christine Tangonan ang kanyang pagkadismaya at matinding hinanakit. Yan ay matapos gamitin ng Bayan Europe ang larawan ng kanyang yumaong kapatid na si Aldrin Tangonan sa isang rally sa The Hague, Netherlands at ilarawan itong biktima ng war on drugs. Una-una sir, siyempre galit. Bakit sir, bumabalik po ang alaala namin. Siyang gabing pinatay po si Aldrin, pinaslang na dahil lang po sa selos. Nang makita namin ito sa TV, parang napakawalang iya nang gumamit ng gano'n na bakit nila ginamit si Aldrin na ganyan na hindi naman po totoo. Binigyang diin ni Christine ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Isang krimeng bunsod ng selos at hindi ng anumang operasyong may kinalaman. Matapos ang ginawang sinasabing pagkakanulo ng Administrasyong Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ay naniniwala ang isang political analyst na wala nang makikita pa ang taong bayan na mabuti sa kasalukuyang gobyerno. Narito ang balita ni Verhil Parba. Na palagay ko wala na makikita magmabuti pang gagawin ang taong bayan dito sa mga sakim na sakim at sabik na sabik sa kapangyarihan. Matapang ang naging pahayag ng political analyst na si Adolfo Caado Paglinawan kaugnay ng naging hakbang ng Administrasyong Marcos Jr. na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kahit pa nga wala na itong jurisdiksyon sa Pilipinas dahil matagal na tayong hindi miyembro nito. Aniya, sa aksyong ito, ipinakita lamang ng kasulukuyang pamahalaan na wala itong kaluluwa. Sa kabila ng mga batikos, isang bagay umano ang matagumpay na nagawa ng Marcos Araneta Romualdez Camp. I think the Marcos, the Araneta, and the Romualdezes have succeeded in organizing the people against them. Sa gitna ng iligal na pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague, Netherlands, kaliwat ka ng prayer vigil ang inilulunsad ng kanyang mga taga-suporta sa iba't ibang bahagi ng bansa upang ipanawagan ang hustisya. Dahil dito, hindi na rin anya katakataka kung magresulta ito sa sunod-sunod na pagbibitiw sa loob ng administrasyon, kabilang na ang mga nasahanay ng kapulisan at militar. No? Nagkukulaps ang cabinet ni Marcos At hindi na ako nagugulat kung magkaroon man ng mga mass resignation sa gobyerno, sa kapulisan o di kaya sa militar, hindi na ako nagugulat niyan.
Matapos ang pag-aresto kay Duterte, lumalabas sa social media ang mga pahayag ng ilang men in uniform na nagsasabing sila ay magbibitiw sa tungkulin. Sa pananaw ni Kaado, hindi raw ito isang biglaang pangyayari. Matagal na umanong pinagplanuhan ng administrasyon ang naging hakbang laban kay Duterte. Ang eksaktong quotation, balikan niyo yung press con, analyze niyo. Ano ang sabi niya? Noong 6:30, sinabi niya na kay Rimulya, let's put our plans into place. So may bitag nang nakahanda. Suspetsa ko, bago pa man umalis si Duterte papuntang Hong Kong, matagal nang may plano. Talagang yung timing na lamang ang hinihintay. Samantala, dahil sa ginawang hakbang ng administrasyon laban sa dating Pangulo, naniniwala si Kaado na mas lalo nitong pinahina ang tsansa ng Administrasyong Marcos na makasungkit ng mga pwesto sa darating na 2025 midterm elections. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Verhil Parpa, SMNI News.